Sumainyo ang Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Ito yung paanyaya na inayon ni Jesus. Bakit? Well, hindi lamang para mapakinggan natin yung paanyaya natin, lumago, yumabog, mamunga ng masalana. Nais ng Diyos na tayo mamunga ng masalana. Sabagkat ito'y ipinahayag sa pamagitan ng talinhaga, ang talinhaga ng isang magsasaka para po sa mga pahayag ng mga dalawasa sa banal ng kasugatan at sa makalumang pagsasaka. Ancient agriculture. May dalawang uri na pamamaraan ang mga Israelita ng panahon ni Jesus. Yung una ay mayroong isang mahabang ang tawagin po natin ay patpat, no? Yung pinakadulo, matulis. Yun yung ipinagsasaksak sa lupa. Pero yung gitna ng mahabang kahoy na yon ay may butas. Doon inuulog yung butil. Pagkasaksak, maguhulog ng butil. Para ang pagkahulog, doon papasok sa binutas noong pagkama. Yung pangalawa ay sa Ebanghelyo natin. Yung hinahasik. Kaya makita natin na ay napunta sa daanan, sa batuan, sa dawagan, at sa mabuting lupa. Yung tayo sa kayo sa mga nag-aaral sa atin noong unang panahon, ganun din, hinahagis natin ang tawag ay broadcasting. Pero nung una tayo sa palay, tayo muna ay nag-aaral. No, sa Israel, hinahagis muna bago inaaralan. Inaaralan ng dalawang baka, na bahagi yung luwag, tsaka lang nila inaaralan. Pagkatapos na maiasik yung tinatawag natin bukid ng trigo. Ano yung naisip pa mali? Una, pinapahayag yung kagandahan ng mga asin. Yung kagandahan ng Diyos. Kasi ibinibigay niya yung kanyang salita para sa lahat. Para ganoon kasama na roon yung doon sa mga tao katulad na ng daanan na lupa, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. Tawagin nga minsan natin yung mga taong walang Diyos, mga tinutya, ang mga nananalig sa Diyos. Bahagi yun. Ibinibigay niya rin doon sa mga tinatawag natin na mga, kung tawagin natin ay yung matitigas ng puso. Ibinabahagi niya rin yung salita niya doon sa mga itinutuloy natin mababaw ang puso. Dahil sa mga pagsubok, umaayaw na. Katulad ng mga mabato na lupa. Ibinabahagi niya rin doon sa mga itinutuloy natin mga palaging abala sa buhay. Ang mas pinahalaga yung mga bagay ng pagmaterial sa daigdig na ito. Yung mga tinatawag natin mga nasa dawagan, maraming concern sa mundong ginagalawan, kaya hindi nagkakaroon ng panahon para sa Diyos. At of course, sa mabuting lupa. Ganon ang paanyaya. Pero naalala ko, sa unang pagbasa, ipinahayag ni Jesus natin yung kanyang yung salita ng Diyos ay
na katulad ng nebe, katulad ng yelo, na kapag natunaw, may bahagi yun kasi sa Israel. Hindi naman lahat na bahagi ng Israel, pero may bahagi ng sa Israel na nagyayelo. Na kapag natunaw yung mga niyebe, ay alin, siguradong magbibigay ng ito. Walang duda ko. Kung tawagin natin yung binhi, ang salita ng Diyos, hindi pwede walang epekto. Kaya sabi nga natin, yung pangalawang hamon na alin, anong uri ng lupa? Kahit ay lupa na daanan, puso matigas, tayo ba yung lupa na tinatawag namin na mabato, mababaw, ang puso mo na ang ating lupa ba natin ay katulad na may dawa, nahahati sa maraming alalahanin ng dahilig na ito o mabuting lupa. So tayo tinatawagan ng Diyos na nawa ay maanyaya. Siguro sabi na, tayo mabuting lupa, pero nawa tayo ay patuloy na hinahabang tayo ngayon. Lumabog pa, lalo pa mag-imayo ng mamunga ng higit ng masagana. Paano? Kinakailangan natin harapin. Kinakailangan natin koordinate. Kinakailangan natin gamitin natin yung ating lupa. Sa paano pamaraan? Una, kinakailangan natin yakapin ng isang spiritual na disiplina sa buhay natin. Katulad mo halimbawa ng alin, no? Katulad po na i-commit natin ang ating sarili sa panahon ng katahimikan. Sabi na dito ay kayo ay bago mag-misa ay narito na agad. Inilalagay ang sarili saan? Sa presensya ng Diyos. Makita mo namin, napakalaga yung katahimikan natin. Maging bahagi rin natin na makita namin yung ating sarili sa mas lalong pakikiisa at sa ating buong kapal. Ano pa? Spiritual discipline. Sabi na natin ay tayo ay patuloy na makinig, magbasa ng banal na kasulatan. Well, kapag kung may nagsisip pa every Sunday, meron tayong mga unang pagbasa sa Anniversario, ikalawang pagbasa. Ngayon, pwede nyo na makuha yan kahit sa inyong digital platform. Pero bahagi yun, tayo ay magbasa ng banal na kasulatan, yung mga buhay ng mga santo, yung buhay ni San Roque, yung mga dokumento ng simbahan, katulad halimbawa ng alin, yung bago pinalabas ng Santo Papa, itong May, yung Humanitas Magnifica Humanitas na tumutukoy sa paggamit ng AI. So bahagi yun ang kinakailangan natin tayo ay gabayan. Kasi kung minsan lang makikita natin, sabi ng iba yung water, bakit palagi na nakikita mo sa tweet ko ay violence. Yung baka yung pinindot mo ay puro violence. Ay mayroon programa yan. Tawagin natin algorithms. Kaya mag-ingat tayo sa pagpipindot. Pangalawa, alisin natin ang mga bato. Ano yung mga bato? Yung mga nakakatagong mga nakaharang na kung minsan hindi kagad natin nakikita. Katulad ng halimbawa na kapag natin makikita yung mga natatagong mga harang, napakahalaga ko yung pag-e-examine ng sarili. Siguro nalulungin yung examination of consciousness examination. Napakahalaga ko. Kinakailangan ang sabi natin, ang buhay ng madamo at mayamong eri, a well-examined life. Kinakailangan natin pag-nilay-nilayan. Saan bagay yung nagkamali?
saan maging magandang ginawa. Pangalawa, na makita natin para maalis yung mga nakaharang na kuminsan ay hindi natin napapansin, magpatawad. Malaki yung hinaharap kapag tayo pupuno ng kalit at hindi magpapatawad. Pangatlo, alisin natin ang mga dawag sa ating puso. Ano yung mga dawag? Ay napakahalaga rin yung pag-aayuno. Fasting. Hindi lang sa pagkain. Pero bahagi yun, pwede rin sa pagkain. Kahit mo maliliit. Halimbawa ay hindi mo na kayong kamain na matatamis. Magbabawas mo na mo ng pagkain. Magbabawas mo na mo ng pakipagkisisa. Magbabawas mo na mo ng pagkain na aking digital gadget. Marami yung pwede natin i-fast. Para saan? Para maging bahagi yun na kung saan natin. Mabulon natin yung kumisa na magkaroon ng pagninilay natin. Anawa, higit akong makatutok sa mga bagay na higit na mas mahalaga sa buhay na ito. At paanyaya rin na kung saan natin na tayo ay mag-practice ng radical contentment. Kung kami na kasi sabi na namin sa daily na ito, tayo ay malagi ay nahigit tayo sa kapitbahay namin. Bakit? Nakikita kasi natin yung wala. Paano natin mapagkalabanan yun? Hanapin mo kung anong mayroon ka. Paano? Siguro everyday magsulat kayo ano yung pwede nyo ipagpasalamat sa araw na ito. Halimbawa, may araw na ito. Panginoon, salamat. At hindi kami sinalanta ng bagyo si Inday. Magpasalamat tayo. Everyday, magsulat kayo ng tanong pwede ninyong ipagpasalamat. Kaysa sa reklamo kayo ng reklamo. At pang-apat, water the soil. Diligin ninyo ang inyong puso ng ng pakipag-ugnayan. Maaaring magkaroon tayo ng mga support group, na makita natin mga kaibigan na pwede namin magkatulungan. Yung organisasyon ng simbahan na pwede tayong gabayan sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Bahagi yun ako sa nakita natin at practice compassion, active compassion. Ibig sabihin, charitable works. Simple, simple mga pagtulong sa kapwa. Maaaring yun ay word of encouragement sa mga kapatid natin na nangihina. Ay bahagi yun kung saan yung nakita namin. Hindi lang yung naawa tayo, pero wala tayong ginagawa. Ito pong apat na ito, ay pwede kong makatulong sa amin natin na tayo ay manatili mabuti lupa. At hindi lang siguro manatili mabuti lupa, lalong nagiging mabuti lupa. Bakit? Sa magkanilang sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. At sigurado tayo ay lalago sa ating pakipag-ugnayan